Hello guys, so good evening. So in this presentation, i-discuss ko sa inyo kung ano yung tinatawag na computer software. So bago natin umpisihan, let me define first what is a computer software. So software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task is called software. So in other term, a set of programs instruction written in any computer language that can be understood by the computer is called a computer system. So ito po ay part ng computer system. So i-define din ng software, ang tawag din dito is the non-tangible part of the computer. So noon na-discuss ko na yan sa inyo. So next, so we have several types of software. So it can be in the basis form of, unang-una, yung tinatawag po nating firmware. Ano nga ba yung tinatawag na firmware? So firmware is a special set of instructions stored permanently in the ROM. So yung ROM, ang tawag po dyan is, ang acronym po niyan is read-only memory. So lagi na natin naririnig dyan kung ano yung ROM, ano yung RAM. So ano nga ba yung example of firmware? So minsan nakikita natin yan, hindi lang po natin alam kung ano yung tawag sa kanya. Okay, so unang-una, sabi dyan, yung tinatawag po na BIOS. So ano yung acronym ng BIOS? So Basic Input and Output System. So paano yung makikita yung BIOS ng computer ninyo? So halimbawa, kapag ikaw ay nag-start up ng isang PC, so i-start up mo yan, so unang-una, pa-power button mo. So para makita mo po yung BIOS na tinatawag, i-press mo lang po yung F2 or delete, depende po yan sa unit ninyo. It's either sa laptop or sa PC. So yung nagpakita doon na BIOS, makikita nyo naman kasi meron siyang display doon, yung pangalan ng board niya, and then nagpapakita doon yung setup. So ang tawag po doon sa nakikita nyo na doon is BIOS. So next, so we have computer software. Okay, so computer software can be classified in the basis of functions as follows. So meron tayong iba't ibang functions ng software. So number one is we have the system software. Then pangalawa is we have the application software. So ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? So system software is a set of one or more programs designed to control the operation of a computer system. Okay, so kung wala po ang system software, hindi po magra-run yung whole operation ng ating computer system. So kumbaga ito yung pinaka-core. Kumbaga ito yung parang pinaka-driver, pinaka-piloto ng isang computer system. So hindi po mag-start up yan, hindi yan mabuboot kung walang tinatawag na system software. So ano nga ba yung mga examples ng system software natin? So we have the operating system. So ano yung mga type ng operating system? Meron tayong Windows. Okay, so meron tayong Apple applications. So yun yung mga example of system software. Okay, so next. So system software, so types of system software, so meron na po dyan. So operating system, yun yung aking dinefine kanina. Next, we have the device driver, utility programs, then the language processor. Mamaya isa-isahin natin kung ano yung functions ng mga items po na yan. So number one is we have the operating system. So gaya nung sinabi ko kanina, operating system is a set of programs, instructions that control the activities of the computer system. So in other word po, kung wala po ang operating system, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po nagra-run ang ating computer. So in operating system, meron tayong iba't ibang interfaces. So meron dyan yung unang-una, so yung tinatawag na CLI or the command line interface. Siguro hindi nyo na ito naabutan. Nang naabutan nyo na yung meron tayong operating system na Windows 7, Windows 8, Windows 10. So example of command line interface is yung ganito. Ayan. So nakikita nyo yan, yung command prompt. Yun na po yun mismo. So nung unang-una, kung tatandaan ninyo yung pinanood nyo nun sa history of computer natin sa Tech 1,
So makikita nyo po doon yung example of command line interface. So nagka-type sila doon ng mga data, nagre-record ng data, kaya lang ang kulay lang po niyan is either black and white. Dalawa lang po yan ang kulay niya. So CLI, user can give instruction to the computer system only by typing through the keyboard. So wala kayong tinatawag diyan na GUI. So magkaiba po 'yun. Yung CLI, kapag halimbawa gusto mo mag-create ng folder, so meron kang i-type na command. Halimbawa gusto mo mag-save ng data, meron kang i-type na command. So lahat po nun is control through the command na ginagawa po ng user natin. So ganun po siya kahirap. So ano naman yung tinatawag na GUI? So ito na yung mga nagagamit natin, yung GUI. So GUI stand for Graphical User Interface. So operating system provides a graphical interface. So meron na siyang interface. So gaya nakikita yung sa screen natin, so meron na siyang start button, meron na siyang icon, so medyo mas madali na po siyang gamitin, mas user friendly. So unlike dun sa una kanina yung CLI, so kung halimbawa gusto mong pumunta sa computer mo o kaya sa mga files mo, you need to type the data or the command. Kapag tinype mo yung command, so magpapakita doon. Unlike using the GUI or the Graphical User Interface, so meron ka na nakikitang icons, all you have to do is to click. Ayan, i-click. Ayan, so i-right click. To control using your keyboards, nakikita mo na yung mga graphics niya. Not unlike dun sa una, wala kang nakikita. Yun yung dalawang pagkakaiba ng dalawa. So, operating system provides a graphical interface. So, nasabi ko na yung kanina, user can easily give instructions with the help of the mouse by clicking some of the icons. O kung halimbawa, meron kang command na gustong mag-run, ang gagawin mo na lang is to double click that icons, then pupunta ka na dun sa specific na software na yun. Not unlike dun sa una kanina, you have to type the instructions. So, ganun yung major na pagkakaiba nilang dalawa. Next, so functions of operating system. So, meron tayong iba't ibang functions ng operating system. So, number 1, starting of a computer. So, operating system helps the computer to start. When we start the computer, a part of operating system is called kernel. Other frequently used operating system instructions are loaded from the hard disk to the RAM. So, unang-unang function niya, gaya ng sinabi ko kanina, it helps to start a computer. So, hindi po mag-start up yung computer ninyo kung wala po siyang operating system. So, next. So, nabanggit ko na kanina yung kernel. So, kernel is special set of instructions that manages memory and devices. Okay, so ito yung nag-maintain ng clock ng inyong computer. So, halimbawa, kung walang kernel firmware yan, so hindi po mag-run yung mga clock natin, hindi po mag-run yung mga date na setups, etc. So, yun po yung gamit ng kernel. Next, so operating system, it also controls the operation of the input and output operations. So, ano nga ba yung mga input operations? Yan yung pagka-type natin, ayan, pagre-records. So, yung output operation naman, yun yung pag-print o pag-provide ng pictures dyan sa desktop natin, sa screen. Ayan, so pag-display niya ng videos, pagpaparinig niya ng sounds, yun yung output and input operations. So, memory management. So, ano nga ba yung memory management? So, the purpose of memory management is to optimize the use of RAM. So, minsan, nagagamit na natin to. Sa mga Android phones natin, halimbawa, kung medyo medyo naglalag, so merong nag-pop up doon na minsan, you have to optimize the memory of your device. So, minsan ang ginagawa natin, meron yung tinatawag na clean up. Ayan, meron yung parang boost. Ayan, cellphone ninyo, meron yung boost, meron yung optimizer. Yun yung example of memory management in terms of using the Android devices. So, how to apply memory management sa ating desktop or sa ating laptops.
So meron do yung tinatawag na, mamaya may discuss ko sa inyo, sa memory management, unang-una dyan is yung tinatawag na Control-Alt-Delete. So pag Control-Alt-Delete ka, you have to terminate all of the active windows para mas mabilis yung management ng memory mo. Baka naman maraming naka-open dyan. Naka-open yung Adobe Photoshop. Halimbawa, nag-edit ka ng video, lahat yan naka-open. So medyo babagal po yung ating computer. So you have to optimize, i-close mo lahat yung windows na yon. Isa pa, yung tinatawag na defragmenter. Defrag niya yun, tatanggalin niya yung mga stored cookies dyan sa mga windows natin. Kung tayo ay lagi nag-i-internet, tatanggalin niya yun. Okay, so mamaya mayroon tayong example dyan na mga software in terms of memory management. So next, we have the file management utility. So operating system provides the facility of managing a files. A file manager is a utility that performs function related to file management. So ano nga ba yung mga na yan, yung managing file na yan? So mamaya makikita nyo yung example of file management utility dito sa next na mga slides natin. Next, so we have the image viewer. So meron siyang built-in na image viewer. So ano nga ba yung image viewer? So halimbawa kung gusto nyo mag-view ng mga photos, it's either PNG format, bitmap format, JPEG, mga ganyan-ganyan. So ang OS natin meron siyang default na utility. Yun yung tinatawag na image viewer. Yun yung parang pag nira-right click mo yung isang image o kaya kiniklik mo using your mouse, magpapakita yan. Ang tawag doon is image viewer. Next, we have the uninstaller. So ano naman ang gamit ng uninstaller? So a utility that removes program from the word uninstall. Okay. So ang operating system meron siyang kakayahan para tanggalin yung mga software natin. Ano ang gamit? Ano ang pinupuntahan natin kapag gusto natin tanggalin ang isang software? So unang-una, pupunta kayo sa control panel. Then next is makikita niyo po doon yung uninstall program. Once na-click mo yung uninstall program, magpapakita yun yung list ng mga software na naka-install sa PC mo or laptops, then pwede po siyang i-delete. Okay, so yung tawag po doon is uninstaller. Next, we have the disk scanner. So ano naman ang function ng disk scanner? So this scanner is utility that detects and correct both physical and logical problems on the hard disk. Okay. So ano yung mga example ng ganyan? Mga instances. Halimbawa, yung PC mo or laptop, nagkaroon ng brownout. Then wala kang UPS. So kadalasan dyan ang nangyayari, hindi po properly shut down yung unit natin. So active po yung ating hard disk. So habang active yan, kapag hindi siya na shut down ng mabuti, once na nag-start ka, may magpapakita po doon na scan disk o check disk. So minsan kadalasan kasi matagal po yun ni-exit natin. So hindi pa pala pwede yun. Dapat ang hayaan lang natin. So ang gamit kasi ng disk scanner, kino-correct niya kung ano yung mga errors na nangyari dun sa hard disk natin. So wag nating kukuha yun, i-skip. So this defragmenter, ito yung sinasabi ko kanina, is a utility that recognize the files in a new space on the computers. Okay, so ano yung mga kadalasan tinatawag na ginagamitan ng disk defragmenter? Ito yung mga tinatawag na system cookies. So ito kasi yung mga files na halimbawa nag-browse ka sa computers o kaya nag-download ka ng files. So meron kasi yan sa computer system kasi may mga naiiwan diyan na mga tawag dito, may tawag doon, mga shortcuts. Okay, so may mga naiiwang mga utilities, may mga naiiwang images na hindi naman kailangan. So once na niran mo yung disk defragmenter na yan, tatanggalin niyo yung mga yon. So medyo bibilis na naman yung performance ng ating
memory. Next, so we have types of operating system. So ano nga ba yung types of operating system natin? So unang-una dyan, so we have the standalone operating system. Next is we have the network operating system. Then last, we have the embedded operating system. So didefine natin yan isa-isa. First, we have the standalone operating system. So standalone operating system is a complete operating system that works on a desktop computer. So halimbawa, itong PC gamit ko ngayon. So meron siyang tinatawag na standalone computer. Halimbawa, kung 5 PC yan, pag sinabing standalone, lahat ng PC na yan is meron siyang operating system individually. Okay, from the word standalone, ibig sabihin mag-isa. So iisa. Okay? Yun yung standalone natin. So next, we have the network operating system. Okay. So network operating system is an operating system that is designed specifically to support a network. Okay. So paano nag-run yung network operating system? Kadalasan ito ginagamit sa setup sa mga computer shop. Halimbawa, we have 4 clients o 4 workstations then 1 server. Okay. Halimbawa, yung operating system nung 4 na yan is naka-install po sa server. Okay. So yung operating system nila nandito. So once na nag-boot si workstation 1, kukunin niya po yung data dito sa server. Once na nag-boot si workstation 2, kukunin niya yung data sa server. Ganun din sa pangatlo and pang-4. So lahat ng performance niya, huhugutin niya po lahat dito sa server. Kino-control po niyan using your network. So once you are using the network operating system, dapat maganda po ang build up or design ng inyong network. Kung mabagal po ang network natin, hindi po gagana ng mabuti yung ating network operating system. Halimbawa, nag-back down yung server natin. The question is, ma-access na pa kaya ng client 1, 2, 3, and 4 yung OS? So, ang correct po doon is mali. Ang correct po doon is hindi. So, yun po yung sagot. Hindi niya po ma-access yung network kasi back down po yung server natin. Okay, so halimbawa nun, gumagana yung server, hindi po nag-boot yung isa. Wala po yung isa. So, makaka-access pa rin yung 3 kasi hindi naman ito yung server, ito naman siya. Yun yung pagkakaiba nung dalawa. Sa standalone operating system, halimbawa, mayroon yung standalone operating system, lahat yan is standalone operating system. Kapag nag-back down yung server, gumagana pa rin yung 4. Kahit nag-back down yung isa, gumagana pa rin yung 3. Not unlike sa network operating system, once na nag-back down na po yung ating server, so yung 4, hindi na yan makaka-access sa operating system. Meaning, hindi na po siya makakapasok sa startup. Ganun po siya ka-risky. Okay, so embedded operating system is an operating system that resides on the ROM or chip. Okay, so halimbawa, nag-install ako ng operating system dito sa aking flash drive. If gusto kong i-access yung operating system na yan, so ilalagay ko lang po yan sa port, so USB port, then ibuboot ko lang siya, na-access ko na yung file. Na-access ko na yung operating system. So, pwede na akong gumamit ng computer. Yun yung pagkakaiba po nung 3. Next, we have the device driver. So, types of system software. So, number 1 is we have the device driver. So, ano nga ba yung tinatawag na device driver? So, special set of instructions used to manage the control of a device attached in your computer. Okay. So, paano po yung tinatawag ng device driver? Are you familiar with yung tinatawag na plug and play? Example of plug and play devices natin na hindi na kailangan mag-download pa ng applications para ito ay mag-run. Unang-una is we have the flash drive. All you have to do is to plug, then
no need to install or download yung drivers niya, pwede na po siyang mag-run. Dahil meron siyang supported driver using your operating system. Pag meron kang Windows 10 o kaya Windows 7, once na nilagay mo to, so no need to download the file or the driver, so plug and play na siya. Next is we have the mouse, keyboards, headset, speakers, so plug and play lang po yan. Okay, so ano yung mga examples ng device naman na kailangan mo mag-download ng software para mag-run? Yun yung mga printers, scanners, mga ganyan, etc. Okay? So next, utility programs. Okay, so the programs which are used to perform maintenance tasks are called utility programs. So example of utility programs, yun yung sinabi ko kanina, yung check this, yung disk defragmenter, yun yung mga example of utility program. Next, we have the system restore. Ayan. It is also example of utility program. Ito na pala yung examples niya. Uninstaller utility, disk management, screensaver. Ayan, yung mga example of utility programs. Meron pa dyan, yung paint. Ayan, image viewer. Tapos yung ating tinatawag na calculator. Ayan, yan yung example of utility programs natin. Bundle po yan ng Windows. Next, we have the language processor. So, the software that is used to convert high-level language into low-level language is called language processor. So, pag nasa na tayo sa programming, so may-discuss ko sa inyo kung ano yung tinatawag na language processor. So, next, ayan, so pasok na po yung tinatawag na application software. So, nabanggit ko na yun dati. So, application software is a computer program which is written to perform a specific task. Okay, so ano yung example of application software natin? So, alam na natin yan. Ulitin ko lang. So, Word, ayan, so yung Excel, PowerPoint, Photoshop. So, lahat ng na-install sa computers ninyo which perform some specific tasks. Yun yung tinatawag na application software. Ayan, so ito na yung mga types of application software. So, word processing. So, ano nga ba yung ginagamit sa word processing? So, number one, we have the MS Word. So, pag sinabing word processing, programs that use for writing letters and preparing office and personal documents. Example ba dyan is yung MS Word, Word Perfect, ano pa nga ba, yung WordPad, Notepad. Okay? Yun yung mga example of word processing packages. So next we have the spreadsheet package. So ano naman yung tinatawag na spreadsheet? Yun yung ating Microsoft Excel. So these packages are used for preparing accounts and financial reports, graphs, computations. Yun yung functions of spreadsheet package. Ayan, so next we have the communication packages. So take note po, lahat po yan is bundle po ng operating system. So communication packages, so number one, Internet Explorer, Netscape, ayan, yun yung mga, example niya mga yan is yung tinatawag na web browser natin. So we have also Google Chrome, Mozilla Firefox, ayan, yung ano pa nga ba? Yung Internet Explorer, Opera Mini, yun yung mga example of communication packages of operating system. Next one is we have the project planning packages. So ano naman yung tinatawag na project planning? Okay, so example po niyan is the Microsoft Visio. So ano yung ginagawa sa Microsoft Visio? So Microsoft Visio, kapag naka-install ka niyan, so pwede kang mag-design ng, halimbawa, layout ng classroom, layout ng office, saan mo ilalagay yung furnitures. Okay, so yun. Pwede yun yung ginagawa dun sa Visio. So pwede ka rin maggumawa dyan ng floor plan, engineering plan. Ayan, so napakadali. Drag and drop lang po yan. No need to draw the objects. All you have to do is to drag and drop the object. So, drag, drop, then resize. Okay? So, yun yung
Microsoft Visio. Next, so graphic packages. Ayan, so these packages are used to prepare graphics, drawings, ganyan. Ano nga yung example ng graphic packages natin? So we have the CorelDRAW and Adobe Photoshop. Marami pa. So engineering packages, these packages are used to prepare drawings. Ayan. So yung AutoCAD, ganyan yung kadalasan ginagamit ng mga engineers natin. So anong ginagawa sa AutoCAD? Nilalagay doon yung land area, yung dimensions, ayan. So animation packages, ayan, so nagamit na natin yan noon, yung MS PowerPoint or yung ginamit ninyo dun sa nung last na activity ninyo sa Tech 1, yun yung pag-create nyo ng video presentations regard sa ng content is your family, yung self, mga ganyan. So database packages, ayan. So ano yung ginagamit sa database packages? So, these packages used to develop database and store large amount of data. Okay, so pag sa masusunod na mga lessons natin or lectures, so gagawa ako ng separate na presentations regarding a database management system. Ayan, so kasali din dyan yung games, ayan, so nasa bundle din po yan ng OS, then music players, ayan. So yung default na music players ng Windows is yung Windows Media Player. Okay? So ito po yun, Winamp, mga ganyan, mga Jets to Audio. Pero ang kadalasan ginagamit ngayon is yung VLC player. Okay, so yun lang po yung content ng ating first lecture natin sa Tech 2. Okay, so gagawa din ako ng next na presentation natin sa mga susunod pang mga araw.